Dumating na ang digmaan sa Russia. Hindi na lamang sa mga larangan ng labanan sa Ukraine nagaganap ang labanan. Dahil parami ng parami ang mga drone at misil na nakikitang nagpapailaw sa kalangitan ng Moscow, St. Petersburg at iba pang mga lungsod at rehiyon sa malawak na teritoryo ng Russia. Ang mga lugar na dati tila ligtas ay nagiging mas mapanganib sa bawat oras na lumilipas, habang ang mga sunog at pagsabog ay nagiging pangkaraniwang pangyayari. At sa wakas ay pinagbabayaran na ng Kremlin ang kanilang malupit na pananalakay. Hindi na kayang itago ng Pangulong Ruso na si Vladimir Putin ang katotohanan. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatangkang gawin ito. Kahit ngayon, habang milyon-milyong Ruso na ang nakikita ang buong galit at apoy ng digmaan sa sarili nilang mga mata, patuloy pa ring umaasa ang mga opisyal ng Kremlin sa kanilang mga klasikong taktika ng kasinungalingan, pagtatakip at propaganda sa desperadong pagtatangkang kontrolin ang sitwasyon. Inututusan ang mga opisyal sa maraming rehiyon, halimbawa, napigilan ang mga taong naglalakas loob na kumuha ng litrato o video ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine at ibahagi ito online. Dahil dito, nagkaroon ng maraming insidente ng pag-aresto at pagsasampa ng kaso laban sa mga individual. Kamakailan, naglabas ang pulisya ng Rusya ng isang video ng isa sa mga individual na ito, isang hindi pinangalanang 19 na taong gulang na babae mula sa lungsod ng Krasnodar. Isa siya sa maraming nakasaksi sa kamakailang pag-atake ng drone ng Ukraine sa isang bodega na pagmamay-ari ng online retailer na Wild Berries na madalas tawaging Amazon ng Russia at kumakatawan sa mahigit kalahati ng online na benta sa bansa. Nang makita niyang napupuno ng usok mula sa bodega ang kalangitan, binuksan niya ang kanyang kamera at kinunan ng video ang pangyayari. Ngunit napilitan siyang humingi ng paumanhin sa publiko pagkatapos nito. Inamin ko ang aking pagkakasala at nangangako na hindi na ito mauulit, ayon sa babae sa isang video na malawakang kumalat sa social media ng Russia. Habang sinusubukan ng mga awtoridad na takutin ang karamihan ng tao, maaaring pagmultahin din ng babae kung mapatunayang lumabag siya sa mga patakaran tungkol sa pagkuha at paglalatala ng video ng mga pag-atake ng drone. At tiyak na hindi lang siya ang nakaranas nito. Marami pang mga Ruso ang inaaresto at ngayon ay nahaharap sa kasong pagtataksil dahil lamang sa pagkuha ng litrato ng kanilang mga bayan habang inaatake. Hindi na ito bago. Ilang taon nang sinusubukan ng Kremlin na higpitan ang daloy ng impormasyon tungkol sa digmaan. Noong 2023, halimbawa, nang magsimulang magsagawa ng pag-atake ang mga puwersa ng Kiev laban sa mga target ng Russia sa sinakop na rehiyon ng Crimea, nagbabala ang mga awtoridad sa mga lokal na residente na huwag mag-post ng kahit ano online tungkol sa mga pag-atake. Iginit nila na ito ay dahil maaring gamitin ng mga puwersa ng Ukraine ang ganitong impormasyon, kabilang ang mga larawan at video upang mapatunayan ang bisa ng kanilang mga pag-atake o magplano ng karagdagang mga pag-atake. Si Oleg Krychkov, isang tagapayo ng pinuno ng pamahalaan ng Crimea ng Russia, ay sumulat online, ang inyong kasiyahan ay tumutulong sa kalaban na matukoy kung saan nito itatama ang mga pag-atake. Maaring may katotohanan doon, at naglabas din ang Ukraine ng mga babala at nanawagan sa mga tao na huwag magbahagi ng mga larawan at video ng mga bayan at pamayanan ng tinarget ng Russia. Gayunpaman, habang umuusad ang digmaan, lalong naging matindi at agresibo ang mga awtoridad ng Russia sa kanilang pagsisikap na pigilan ang mga tao sa pagpapakalat ng mga larawan ng mga refinery na nasusunog o mga pasilidad ng lohistika na pinapasabog ng mga UAV ng Ukraine. Maraming tao ang dinitin at pinagmulta noong Agosto 2025. Halimbawa, 3 kabataang Ruso ang inaresto sa baybaying lungsod ng Sochi matapos mag-record ng TikTok na nakatayo sila sa harap ng nasusunog na oil depot. Isa sa 3 ay pinagmulta ng 30,000 rubles o mahigit $300. At habang mas nagiging madalas at malaki ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine, lalo pang humihigpit at lumalawak ang mga regulasyon ng Russia. Ayon sa datos mula sa Russian Human Rights Group na Department 1, ipinakilala na ang mga restriksyon sa pagkuha ng video ng mga pag-atake sa loob at paligid ng halos 2 katlo ng mga rehiyon ng bansa. Noong Mayo 2026, nang pinaigting ng Ukraine ang kanilang kampanya ng malalayuang pag-atake at nagsagawa ng ilang matagumpay na pag-atake sa rehiyon ng Moscow. Ipinagbawal din ng rehiyon ng kabisera ng Russia ang paglalatala ng anumang mga larawan o video na nagpapakita ng resulta ng mga insidenteng tinawag ng mga awtoridad na mga teroristang pag-atake. Ang mga opisyal at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay umaabot pa sa pagbabanta sa mga mamamayan ng hanggang 20 taon na pagkakakulong para sa pagbabahagi ng mga video ng mga sistema ng depensa sa himpapawid. At isang kilalang taga-suporta ng Kremlin sa telebisyon, si Vladimir Solovyov, ay nagsabi sa kanyang palabas na lahat ng nagpapadala ng ganitong mga video ay dapat ikulong. Bukod pa rito, handa pang paigtingin ng Russia ang mga hakbang nito. Ayon sa mga ulat, sinimulan na ng Federal Security Service o FSB ang unang hakbang ng plano para tuluyang harangin ang access sa Telegram, isa sa pinakasikat na social media at instant messaging services sa buong Russia. Sinampahan ng Russian Intelligence Service ng kaso ang tagapagtatag ng platforma, si Pavel Durov, dahil umano sa pagtulong sa terorismo, at iginiit na hindi raw sapat ang ginagawa ng Telegram para alisin ang mga channel na ginagamit ng Ukraine sa pagkokoordina ng kanilang mga pag-atake. Para sa marami, malinaw ang katotohanan. Hindi lang ito ginagawa para sa mga layuning militar. Hindi lang ito tungkol sa pagpigil sa Ukraine na makakuha ng impormasyon na maaaring magamit sa pagpaplano ng karagdagang mga pag-atake. Tungkol ito sa pagsupil ng katotohanan. Tungkol ito sa pagtatakip ng masaklap na realidad ng sitwasyon na kinasasadlakan ng Russia ngayon. Tungkol ito kay Putin at sa mga kasabwat niya sa Kremlin na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapanatili ang kanilang dangal at pigilan ang mga Ruso na malaman kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon.
dahil mas malala na ngayon kaysa dati. Lalong dumami ang mga problema ni Putin na hindi pa niya naranasan noon. Habang tumataas ang antas ng kaswalti ng Russia, nahihirapan ang mga puwersa nito sa unahan na makuha kahit isang talampakang lupa. At patuloy na winawasak ng mga sandata ng Ukraine ang mga rehiyon sa loob ng kanilang bansa. Ang prestihiyo, pamana at maingat na binuong imahe ng lakas ni Pangulong Putin ay unti-unting nabuburak. At sa halip na tanggapin at akuin ang kanyang mga pagkakamali, patuloy siyang umaasa sa matagal na niyang ginagamit na mga mapanlinlang na taktika, niloloko ang mga tao at umaasang hindi nila mapapansin ang tunay na nangyayari. Gaya ng paliwanag ni dating manunulat ng talumpati ni Putin na si Abbas Galyamov, mas mahalaga sa masa ang nakikita kaysa sa mga salita. Kung walang mga larawan ng nasusunog na mga target, mas madali niyang mapapanatili ang ilusyon na maayos ang lahat ayon sa plano. At yan ang pangunahing mensahe ni Putin. Umasa rin ang presidente sa isa pang kilalang estratehiya para mapanatili ang suporta ng publiko, ang propaganda. Sa isang kamakailang pagpupulong kasama ang mga tauhan ng Navy para ipagdiwang ang araw ng hukbong dagat ng Russia, halimbawa, muling sinubukan ni Putin na bigyang katwiran ang kanyang pananakop sa Ukraine at ipinta ang Russia bilang biktima ng agresyon mula sa NATO at ng kanluran sa pangkalahatan. At ang paulit-ulit niyang tinutukoy bilang mga puwersang Nazi sa mismong Ukraine. Gaya ng sinabi ko na ng maraming beses at gusto kong bigyang diin ulit ito. Hindi kami ang nagsimula ng anumang digmaan. Ang ginawa lang namin ay tumugon sa aksyong militar at digmaan na pinakawalan ng rehimen ng Kiev na sinuportahan ng kanluran laban sa dating timog silangan ng Ukraine. Isang rehiyon na palaging nagnanais na mapalapit sa Russia. Ipinunto pa niya na kailangan mapalalim pa ang pag-unawa ng publiko ng Russia tungkol sa kahulugan ng digmaan at kung bakit hindi lang nila ito dapat suportahan kundi aktibong makilahok din dito. Palagi kong iniisip na kailangan din nating itanim sa isipan ng ating lipunan, ng ating mga tao, ang kahalagahan ng layunin na inyong pinaglilingkuran. Nagsisilbi kayo sa inyong inang bayan. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa doon? Malinaw kung ano ang gusto ni Putin. Gusto niyang ituon ng publiko ang kanilang galit, takot at pagkadismaya laban sa NATO at sa kanluran imbes na sa kanya. Gusto niyang maramdaman nilang nagkakaisa sila laban sa isang karaniwang kaaway na isisi ang pagbagsak ng kanilang pamumuhay at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa Kiev, hindi sa Moscow. Gusto niyang paniwalaan ng mga Ruso na siya at sila ay nasa tamang panig ng kasaysayan at kailangan nilang manatiling matatag at buo kahit na lumalala ang sitwasyon. Sa madaling salita, gusto niyang manatiling sunod-sunuran at sumusuporta ang karamihan ng tao para magpatuloy siya sa lahat ng ginagawa niyang nagpalala sa buhay nila. Naghiwalay sa kanilang bansa mula sa mas malawak na mundo at nagdala na ng daan-daang libong sundalo sa maagang kamatayan. Gusto niya ang lahat ng ito dahil alam niyang hindi siya pwedeng basta-basta magtapon ng trilyong-trilyong rubel sa pondo ng digmaan at umasa na magiging maayos ang lahat sa huli. Kailangan din niyang panatilihin ang suporta ng mga tao at tiyakin na ang 10,000 Ruso ay handa at kayang magsuot ng uniforme at tumungo sa mga frontline para ipagpatuloy ang laban kapag ang mga nauna sa kanila ay nasugatan o napatay. Sa katunayan, nagsisimula ng kumalak ang mga chismis na maaaring nagpaplano si Putin ng panibagong yugto ng mobilisasyon sa buong Moscow at St. Petersburg kung saan libu-libong mga lokal ang pipilitin na sumali at lumaban. Pero bago natin ito talakayin ng mas malalim, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mo pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa Military Show. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. Ngayon, noong Hunyo 2, 2026, nilagdaan ni Putin ang isang kautusan para dagdagan ang bilang ng mga armadong puwersa ng Russia ng mahigit 7,000 katao. Sa sumunod na buwan, mas pinalawig pa niya ito. Nilagdaan ni Putin ang isa pang kautusan para magdagdag ng karagdagang 25,000 katao sa militar ng bansa na nagtaas ng kabuuang bilang sa 2,426,130 na tauhan. Kabilang na ang 1,535,000 na mga tauhang militar. Maraming mga military analyst ang naniniwala na ito ang mga unang hakbang patungo sa posibleng mobilisasyon. At may mga ulat na rin ng mga Russian recruiter na marahas na dumadampot ng mga lalaki sa kalsada at pinipilit silang pumirma ng kontrata sa militar, habang lalong nagiging desperado ang Kremlin na mapunan ang kanilang hanay. Nung huling bahagi ng Hulyo, halimbawa, ang independenteng Russian news outlet na 7x7 ay nagbahagi ng mga ulat mula sa maliit na baryo ng Bashmakovo na matatagpuan sa rehiyon ng Penta. Ayon sa ulat ng 7x7 na gumamit ng video evidence mula sa isang vlogger sa Penta na naggangalang Stanislav Morozov, nakita ang mga recruiter nitong mga nakaraang buwan ng taginet na nag-iikot sa mga kalsada upang maghanap ng mga lalaking malakas ang pangangatawan at pilit silang pinapasok sa serbisyo. Isang babae ang nagsabi kay Stanislav Morozov na ang kanyang kapatid ay kinaladkad papunta sa lokal na recruitment office, marahas na binugbog at pagkatapos ay pinilit na sumali sa militar. Ibinahagi rin ng ibang mga residente ang katulad ng mga kwento at idinagdag pa na may mga kaso pa ng mga minor de edad na dinudukot, binubugbog at iniiwan sa gubat kapag napagtanto ng mga recruiter na masyado pa silang bata para pumirma ng kontrata. Ang parehong mga taktika ay nakita rin sa ibang lugar. Sa maliit na pamayanan ng Podgornoy, halimbawa,
Isang lalaki na nagangalang Sergey Milkin ang sapilitang inalis sa kanyang bahay at dinala sa isang gusali ng administrasyon. Kahit na siya ay may sakit sa puso, inutusan siyang magpalista para sa serbisyo at agad na ipinadala sa unang hanay ng labanan. Ilang linggo lang ang lumipas. Nagbahagi ang kanyang asawang si Olena ng mensahe sa isang lokal na pampublikong pahina upang ibalita na napatay na ang kanyang asawa. Ang dalawang kwentong ito ang gustong pagtakpan ni Putin. Malinaw na wala siyang pag-aalinlangan sa pagtrato sa mga Ruso na parang mga piraso ng karne. Nilalabag ang kanilang mga karapatan at winawasak ang mga pamilya para lang mapakain ang kanyang walang sawang makina ng digmaan. Pero gusto pa rin niyang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang mahigpit pero makatarungang leader na pinagkakatiwalaan at nirerespeto ng karamihan ng publiko. Naniniwala siya na sapat na ang mga kasinungalingan at propaganda para mangyari ito. Para kung dumating ang panahon ng malawakang mobilisasyon, kusang tatanggapin ng mga tao ang kanilang mga papel at iiwan ang kanilang mga buhay para maglingkod sa kanilang inang bayan. Pero ang malungkot na katotohanan para kay Putin ay ang ganitong mga pakana na maaaring gumana nun sa malaking bahagi ng kanyang pagkapangulo ay mabilis nang nawawalan ng bisa. Dumarami na ang mga Ruso na tumatangging maniwala sa kwento ng kanilang pangulo tungkol sa maayos na takbo ng digmaan at hindi mahirap makita kung bakit. Kahit na pinipigilan ng mga autoridad ang kalayaan sa pananalita ng mga tao sa iba't ibang paraan, hindi bulag ang mga tao. Kita nila ng malinaw ang epekto ng digmaan dahil milyon-milyong mga Ruso na ang nawala ng mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay o iba pang miyembro ng kanilang komunidad dahil sa labanan. Dumarami rin ang mga taong nakakaranas ng epekto ng mga UAV ng Ukraine. Naririnig ang mga sirena ng air raid, nakakatanggap ng mga alerto sa kanilang mga teleponyo o mismong sumisilip sa kanilang mga bintana at nakikita ang usok at apoy na pumupuno sa hangin mula sa mga kalapit na refinery na nasusunog. Malaking bahagi rin ng populasyon ang nagdusa sa iba pang mga paraan. Ang ilan ay nawalan ng negosyo dahil sa mga epekto ng digmaan sa ekonomiya, halimbawa, o nasaksiyan ang matinding pagbagsak ng kanilang pamumuhay habang nauubos ang mga inaangkat, umaalis ang malalaking brand sa merkado ng Russia at patuloy na tumataas ang presyo ng mga pang-araw-araw na produkto. Hindi naman kasing tindi ng dinanas ng mga tao sa Ukraine ang naranasan ng publiko sa Russia, pero naapektuhan pa rin ng digmaan ang kanilang mga buhay at patuloy itong nararamdaman sa mas matindi pang paraan. At ang natural na tugon sa lahat ng ito ay ang lumalaking damdamin ng sama ng loob, takot, galit at pagkabigo. Gusto ni Putin na ituon ng publiko ang mga negatibong damdaming iyon sa labas ng hangganan ng Russia. Pero parami ng parami ang tumatangging sumunod sa gusto niya. Sa katunayan, nagsisimula na silang tumindig at kumilos laban sa rehimen. Sa Bashmakovo halimbawa, may mga ulat na nagsasabing bumuo ang mga residente ng sarili nilang grupo ng milisya para protektahan ang mga kalalakihan sa lugar mula sa agresibong mga recruiter. Tinatayang 250 katao ang nagboluntaryong sumali sa grupo. May ilan na nag-ambag ng pera para dito. Ang iba naman ay nagbahagi ng impormasyon tungkol dito online. Ang ilan naman, gayunpaman, ay talagang lumabas sa mga kalsada, nagpapatrolya sa pamayanan at nagbabantay sa mga kalapit na baryo upang matiyak na makakauwi ang mga lalaki sa kanilang mga tahanan nang hindi nahuhuli sa daan. Umabot na sa puntong nagbanta na ang lokal na pulisya na ikukulong ang lahat kung hindi magkakabuwag ang grupo. Iisang grupo lang ito sa isang maliit na baryo sa Rusya. Pero sumasalamin ito sa mas malawak na pangyayari. Isa itong palatandaan ng isang bagay na siguradong binabantayan ng Kremlin ang lumalakas na damdamin ng paghihimagsik sa mga mamamayang Ruso. Pagod na ang mga tao. Sobrang sawang-sawa na sila sa digmaang ito. Sawa na silang makita ang kanilang mga kaibigan, asawa, kapatid na lalaki, anak na lalaki at mga kapitbahay na ipinapadala para lumaban sa isang labanan na tila wala ng malinaw na dahilan. At siguradong wala pang katapusan sa ngayon. Gusto na nilang matapos ito sa lalong madaling panahon. At kahit papaano ay may ilan na nagsisimula ng maunawaan na ang tanging paraan para makibahagi sila sa pagtatapos nito ay ang tumangging sumunod sa mga nasa kapangyarihan. Para sa ilan, tulad ng mga nasa Bashmakovo, nangangahulugan ito ng paglabas sa kalsada upang protektahan ang kanilang mga kababayan. Para naman sa iba, nangangahulugan ito ng pag-alis ng tuluyan sa Russia habang may pagkakataon pa sila. Ipinapakita ng mga ulat, halimbawa, na napakaraming Ruso ang bumibili ng mga ari-arian sa ibang mga bansa na nagpapaintulot pa rin sa mga may pasaporteng Ruso na malayang makapasok at makalabas. Tulad ng Armenia, ilang mga ahente ng real estate na nakabase sa kabisera ng Armenia na Yerevan, halimbawa, ang nagsiwalat na karamihan sa kanilang mga bagong kliyente ngayon ay mga Rusong nais iwanan ang kanilang sariling bayan. May ilan na inihalin tulad ang pagdami ng negosyo sa nakita noong 2022 kung kailan daan-daang libong Ruso ang tumakas sa kanilang bansa upang umiiwas sa mobilisasyon o bilang protesta laban sa rehimen ni Putin. Dahil sa pagdami ng mga umuupa, tumaas ng halos 30% ang presyo ng paupahan sa Yerevan sa loob lamang ng 3 buwan at inaasahang lalo pang tataas bago matapos ang taon. Ayon sa datos mula sa Russian search engine na Yandex, lumitaw ng mas madalas sa mga paghahanap ng mga user ang mga katagang tulad ng mga apartment sa Yerevan simula noong tagsibol ng 2026. Halimbawa, sa loob ng isang linggo ng Hulyo, umabot sa 5,200 ang bilang ng mga paghahanap para sa terminong ito. Mas mataas ito kaysa sa mahigit 5,000 paghahanap na naitala mula Pebrero 28 hanggang Marso 6 ng 2022.
ang unang linggo ng pananakop ng Russia sa Ukraine. Ang mga Telegram channel na nakalaan para sa mga Russian na naghahanap ng matitirhan sa Yerevan ay nagkaroon din ng mabilis na pagtaas ng aktibidad na may mga bagong post araw-araw mula sa mga kakatawid pa lang ng border o nagpaplanong lumipat sa mga susunod na buwan at gustong humingi ng payo mula sa mga nasa parehong sitwasyon. Marami sa mga taong ito ay malamang na nagpasya ng kumilos noong Hulyo nang binalaan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagpaplano si Putin na magpadala ng hanggang kalahating milyong karagdagang Ruso sa digmaan. Hindi pa handang itigil ni Putin ang digmaan na ito. Gayunpaman, may ulat ang intelligence na naghahanda siya para sa mobilisasyon. Gusto niyang palakasin ang mobilisasyon, hindi lantaran dahil natatakot siya sa kanyang lipunan. Pero gagawin niya ito sa simula ng Oktubre. Nakatagdang magdaos ang Russia ng halalan para sa State Duma sa Setyembre at marami ang naniniwala na maaari sumunod agad ang mobilisasyon. Dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaswalti ng Kremlin, madali lang makita kung bakit sabik ang Moscow na magpadala ng mas maraming tao sa unahan. Pero ang tugon ng publiko ay may sariling kwento. Ang katotohanang napakaraming Ruso ngayon ang tumatakas palabas ng bansa o aktibong lumalaban sa mga nagre-recruit ay nagpapakita na malaking bahagi ng bansa ay hindi na handang sumunod at makisali sa mga laro ng Kremlin. Kaya, kung at kapag nagpasya si Putin na ituloy ang mobilisasyon, malamang na matuklasan niyang mas mahirap pala kaysa sa inaakala niya na mapasunod ang mga tao na pirmahan ang sarili nilang hatol sa kamatayan. Sa halip, maaring harapin niya ang mas matindi pang mga kilos ng pag-aaklas at lumalakas na panawagan na bumaba siya sa pwesto. Habang parami ng parami ang ayaw ng isugal ang sarili nilang buhay o buhay ng kanilang mga mahal sa buhay para suportahan ang kanyang padalos-dalos na kampanya ng pananakop. At iyan ay isa lamang sa maraming problemang dumaragdag sa kinahaharap ng Pangulo ng Rusya. Maaari kang matuto pa tungkol sa mga imposibleng hamon na naghihintay kay Putin sa video na ito, na tinatalakay ang ilan sa mga dahilan kung bakit malabong pumayag siya sa isang tunay na kasunduan para sa kapayapaan. Bilang alternatibo, para sa pananaw mula sa kabilang panig, panoorin ang video na ito na tumatalakay kung paano sinuway ng Ukraine ang nakasanayan upang makabuo ng kakaibang Air Force na lumalabag sa lahat ng patakaran ngunit patuloy pa ring lumalakas. At sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita at kaalaman na ayaw mong palampasin.